President Sara Duterte sa mga tutol sa confidential funds. Dinepensahan din ng bise ang paggamit ng kanyang opisina ng kalaban ng bayan ang mga tutol sa confidential funds. Hoy, sino man kumukontra dyan? Maraming nagsasabi. Sabi nga nila, kung hindi ako nagkakamali, si Tikia ba yun? Si Tambaluslos yan. Tingnan natin. 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ang kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay Tambaluslos. Hindi yun. Kumukontra sa kapayapaan. Kontra sa kapayapaan. Alam naman natin para saan yung confidential funds ni VP Sara, di ba? Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ayun, sa pool, ang Tambaluslos. Yan ang maanghang na patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kontra. Maanghang talaga bubig nito si VP Sara, no? Ay, nako. Sa hinihingi niyang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Tinawag niyang insidious o tuso ang motibo ng mga kontra. Tuso ang motibo ng mga kontra. Sabi ko sa inyo, si Sara at si Gloria hindi mga tanga yan. Ito ay yung mga binabanggit ni Sara, malaman yan. Tuso. Tusong matching. Ano ba ibig sabihin ng tuso? Mapaglinlang, yung bang wais ang dating pero hindi yung positive na wais, yung pawais na ang dating kasi sa akin ng tuso yung medyo manloloko. Akala mo concern sa taong bayan pero may agenda yun. Yan ang sa akin yan ang definition ko, yan ang Google Oliver. Yan ang pagkakaintindi natin, di ba, sa tuso? Kaya lang naman ginagawa yan, hindi dahil sa kung ano pa man, kunwari iba sasabihin yan. Pero may agenda yan, personal. Hindi tanga si Sara, huwag kayong dyan. Marcos, magsalita ka, hindi tanga si Sara. Hindi tanga yung Vice President mo. Hindi tanga yung BFF mo. Anong pinagtutulungan si Sara? Andiyan ka lang sa LEDGI? Walang pinangalanan ng bise. Sabi ni Lisa Femganid, ano ba magandang definition ng tuso? Sa akin kasi yung hindi magandang agenda personal. Pero, dati na niyang sinabing wala siyang respeto kina Senator Risa Ontiveros at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ang dalawang mambabatas na yan ang masigasig sa pagkatanong kung para saan at kung paano ginastos na OVP ang confidential funds. Wala pa ring malinaw na paliwanag ang bise sa pinagkagastusan. Ito naman, tuso, sabi ni traidor. Pwede yan. Mariluk Kobayashi, maraming salamat po sa stars. Na 125 million pesos na confi funds. Pero binigyang diin niya kahapon sa 122nd Police Anniversary na PNP Regional Office 13 Cebutuan City ang kahalagahan ng confidential funds sa seguridad ng bansa. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies to protect our citizens effectively. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. May sagot din siya sa hininging resibo ng oposisyon sa nagastos na pondo sa loob lang ng 11 araw. It matters not whether it takes 1 day or 1 year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. Yon, okay. Ito po, hindi raw importante kung 1 day
nagastos yung pera or 11 days nagastos yung confidential fund, ang importante yung safety, yung security ng taong bayan. Okay? Yung security nung kanyang nasasakupan, kung saan ang sakop ng confidential fund na yon. Alam mo ako, bagamat ako po ay hindi agree totally sa confidential funds, pero may punto po rito si BP Sara. Ito yan eh. Ang punto dito parate ay hindi kung gaano kabilis na gastos. Dapat ang tanong nila dito, epektibo ba? Hindi kung gaano kabilis, gaano katagal. May nangyari ba? Halimbawa, merong confidential funds ang DA na 50 million. Mamaya natin pag-usapan. May confidential funds ang DA ng 50 million. Ginastos ng 10 years. Okay ba? Hindi. Bakit? Wala namang nangyayari. Pero gastusin mo ang 20 million, 30 million, 50 million, 100 million in one day. Pero bumaba naman ang presyo ng bigas dahil epektibo ang paghuli sa smuggler, napupuno ang kulungan ng mga smuggler, yung mga bossing na mga smuggler nakukulong, yung mga politiko nagkakanlong na mga smuggler nakukulong, yung asawa ng mga politiko na nagkakanlong na mga smuggler nakukulong, ay walang problema. Bakit? Epektibo eh. Naunawaan. Hindi kung gaano katagal o kinastos. Parang pera ng ano yan eh. Parang pera ng pamilya. Hindi yung ginastos mo ang laki-laki. Pero may pinuntahan, napunta sa negosyo, napunta sa pagpapaayos ng bahay. Epektibo. Kaysa hindi mo nga ginagastos, pero araw-araw tinataya mo ng ano yun? Anong kwenta nun? Wala din. Walang pakinabang, ika nga. Okay? Maraming salamat, sabi dito. Snell, Feli, Cora del Rosario, and Marilu Kabiyoshi, thank you sa 100 stars. Maraming salamat po. Thank you sa pag-sponsor ng live ko sa Facebook po sila. At sa patuloy na pagsuporta at pag-sponsor kay Coach Oli. Thank you po. Ayan po eh. Ewan ko medyo na nafo-focus tayo doon sa ang bilis eh. Ulitin ko yung mabilis kung paano nagastos. Andiyan po ang kanilang, parang ano po eh. Parang meron po silang may choreographer. Yan ang kanilang sinasabi lagi parati. Ang bilis ginastos. Pangalawa, ito maririnig ninyo. Sagot naman ni Castro, si VP Sara na nga ang gumastos na 125 million pesos sa loob ng 11 araw nang walang paliwanag. Tapos para sila pa mga nagtatanong ang pinalalabas na masama. Ano na raw nangyari sa sinabi noon ng bisya ng kaya niya at ng kanyang opisina na mabuhay ng walang confidential funds? Yan po ang litanya ng mga politiko ngayon na ginagamit yan. Kaya naman, sinabi mismo ni Sara, kaya niya ng walang confidential funds. Yan po ay ang datingan ay parang organized crime. Hindi. Organized statement nila. Para, sige, ganito gawin natin kay Sara. Ang una nating sasabihin, yung ginastos niya napakabilis. Pangalawa, ay okay naman sa kanya na walang confidential funds. Pwede naman sa kanilang ahensya. Pwede naman talaga kung pwede para sa akin. Kaya lang, ang tanong, masusolusyonan ba yung gusto nilang masolusyonan? Ulitin ko, ako po ay hindi ako panig kay Sara. Hindi pa ako decided kung sino sa 2028. No? At ako po ay hindi rin totally agree sa confidential funds. No? But if ang labanan lang naman ay Sara and Tambaluslos, ay hindi na kailangan pinag-iisipan yan. Kung ang laban lang ay Sara against mga rebelde, pag-iisipan pa ba yan? Sara ako.
Paano kung Tulfo? Kung Tulfo laban Tambaloslos, pag-iisipan pa ba yan? Hindi na. Tulfo o laban sa mga rebelde, pag-iisipan pa ba yan? Kaya yung mga pakulo nila, tapos tahimik si Marcos, ayaw ko niyan. Ha? Hindi po dahil tayo ay pinagtatanggol si Sara, hindi. Ayoko nung nagiging agenda, nauna si Sara, tapos si Gloria, tapos mga vloggers. Oh. Bakit? Ang init ng ulo nyo sa mga yan, sa mga nabanggit kong yan. Pero yung mga smuggler, anong mahirap doon? Nakalaya pa rin. Bakit ang init ng mata nyo sa mga ganyan? Halatang halata kasi. Oh. Tapos bilang na oras nyo, sabi, di ba? Bilang na araw nyo, sabi ni Marcos, sabi naman nung pinsan, your days are numbered. Oh, sino hinuli? Si Pura Luka. Anak ng teteng. Kaya nga sabi ng marami, dapat si Pura Luka naging smuggler na lang. Kung si Pura Luka ay smuggler, laya pa yan ngayon. Kaya ako, suggestion ko sa iyo, Pura Luka, hindi, eto baka ma-misinterpret nyo na naman ako. Hindi po ako sang-ayon kay Pura Luka. Oh, kaya lang tutulungan ko siya. Magpalit ka na ng negosyo mo. Mag-smuggler ka. Kasi kung smuggler ka, baka mamaya, posible, laya ka pa ngayon. Malaki pa kita mo, barya yung kinikita mo dyan. Sa smuggler, may bodyguard ka pa. Mamaya, politiko ka pa. Oh, nasa palas. Ay, di ba? Bilang ang oras nyo, bilang ang araw ninyo, hinuli si Pura Luka. Si Pura Luka pala yung binibilangan, anak ng teteng. Kaya pala kahit walang sabi na hinuli. Oh, biglang nagka-warrant of arrest. Binibilangan pala. Hindi natin na-anticipate yung sinabi na bilang na ang araw nyo, hindi para sa smuggler. Para kay Pura Luka. Diretso. Tila gina-gaslight daw ng busy ang mga may gusto ng transparency at accountability sa kung paanong ginastos ang pondo ng bayan. Sabi naman ni Albay Congressman Ed Lagman, dapat paalalahanan ang DepEd na templo ng kaalaman at hindi arena ng surveillance ang mga paaralan. Hindi. May punto dito si Lagman. Pero sir, may mali kayo. Tatandaan nyo po, ang recruitment ng mga rebelde, hindi, ayaw kong tawagin mga komunista Mga rebelde yan. Etong mga rebelde na yan, saan ang unang recruitment niyan? Sa paaralan. Naaalala nyo yung dalawa na nagpasaway, na pinainan ng mga sundalo, kunwari sila ay sumuko, pagdating sasabihin, inapi sila ng mga sundalo, yung dalawang kabataan na yon. Diyan po nagsisimula ang recruitment sa mga kabataan. At marami po nagsisimula sa eskwela. Hindi po pwede, sir, na hindi nyo alam yan. That is public knowledge. Again, kung ako masusunod, ayoko ng confidential funds. Kung maaari nga, tanggalin na yan. Para sa akin, Pero, kung mayroong confidential funds, siguro, I would rather bet on the person. Kasi ang mahirap dito, not on the agency. Ito kasi sa atin. Ang confidential funds ay posibleng maganda. Pero sa kamay ng tambaluslos, sa kamay ng mga kurakot, sa mga kamay ng mga mapang-api, sa kamay ng mga mapang-abuso, pangit ito. Parang baril. Ang baril, ilagay mo sa may disiplinang tao, magiging epektibo. Ang baril, ilagay mo sa mayayabang, sa mga entitled, delikado po yan. But since sa kabuuan, pangit po at sira ang ating bayan because of corruption, so I might as well bet that it will be removed yung sa kabuuan yung confidential funds. Di ba? Pero kasi ang tinitingnan ko dito, mas
Kasi alam nyo, kahit maganda ang ahensya, wag po nating kakalimutan ito. Kahit maganda yung ahensya, pagpalpak ang leader, wala din. Kahit maganda yung ahensya, kahit maganda yung motibo, yung advokasya ng ahensya, pagpalpak ang leader, wala din. Look at Bucor. So ako, nakatingin pa rin ako doon sa walang lamat, nakakapalan. Walang lamat na korupsyon. At tingnan nyo yung resulta. Epektibo ba? Kasi pati Davao ngayon sinisilip. Ang tanong, wag na tayo magpakalalim. Naayos ba ang Davao? Di ba? Yun na lang resulta eh. Ngayon, sasabihin mo, meron din kaming confidential fund sa Ilocos Norte. Tanong, naayos ba Ilocos Norte? Kayo sumagot. Lagi ang focus. Kung may nangyari ba? Yung mga, tingnan nyo tong mga pansinin nyo. Yung mga kanilang presko na may napapaligiran sila ng bigas. Ganda tingnan, di ba? Tanong, epektibo ba? Wala din. Kaplastikan lang eh. Mamimigay sila ng bigas. O sige, hindi ko kinokontra yun. Maganda yung pamimigay ng bigas. Ba't kailangan nyo ilatlat? Kailangan nasa likod nyo parati yung bigas. Ang tanong, epektibo ba? Hindi. Band-aid solution na naman yan. Bakit? Ilan lang ba nabigyan nyo? Real talk, ilan nabigyan nyo? Paano yung mga probinsya hindi nabigyan? Mabuti pang wala kayong binibigyan, pero yung pangako mong 20 pesos ginawa mo. Hindi mo binudol ang taong bayan. Kahit hindi mo na ipakitang napapaligiran ka ng bigas, kahit nga matulog ka for 6 years pero yung bigas sadsad ang presyo. Wala na tayong pag-uusapan doon. Naiintindihan na ibig sabihin? Ang bottom line, yung finished product. May nangyari ba? Yan ang dapat tinitingnan. Hindi kung ano-ano. May nangyari ba sa Davao? May nangyari ba doon sa drug war ni PRRD? Yung mga ganyan ang dapat katanungan. Sa makatwid, babalik ako doon sa dati ko pang sinasabi. Resibo. Resibo, hindi apelyido. May proof. Successful. Yun ang tingnan ninyo. Hindi yung puro ngawa-ngawa ng mga congressman dyan. Yung ngawa-ngawa ng mga senado. Ang tanong, may nangyayari ba? May nakulong bang smuggler? Ang daming nahuhuli. Pinangalanan yung mga warehouse. Malay ba namin doon sa pangalan ng warehouse? Pwede mo nga sabihin, ni-raid namin, Banateros Brothers Warehouse. Kung wala ding nakukulong, anong kwenta niyan? Pereskon lang kayo. Pakitang gilas lang kayo. Mga plastic. Dapat din anya maging isang guro ang education secretary at hindi isang centurion o tila ba commander ng army. Pero nagdesisyon na ang Kamara na ilipat ang kabuuang 650 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd sa mga ahensya may kinalaman sa seguridad ng bansa. 650. Wala na, nilipat na. Partikular ang pagbabantay. Sino pa ba? Sino bang bossing yan? Di ba si speaker? Huwag naman tayo magbuluhan. Sino bang speaker dyan? Pinsan ni Marcos. Marcos! Napapaligiran ka na namin ng bigas. Sumuko ka na. Kailan may makukulong na smuggler? Sa West Philippine Sea.
Dati na rin namang Kaya pala ang drama nila dyan sa West Philippine Sea na yan, no? Lahat sila yan ng tono. Diyan dalahin, diyan dalahin, diyan dalahin. LQP Paat, maraming salamat po ulit. Ayan, nagpa-star siya ulit. sinabi ni VP Sara na kaya nila magtrabaho kahit walang confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline. Yan ang kanilang yan ang kanila laging sinasabi. Kaya ni Sara. Totoo naman sinabi ni Sara yun. Sara kasi ba't pa sinabi? Hindi. Alam nyo naman yung mga yan eh. Ang mga kalaban, ang may mga agenda, bubutasan at bubutasan ka niyan. Kahit anong mangyari, bubutasan at bubutasan ka. Hahanapan at hahanapan ka niya. Kahit actually wala nang connection doon sa pinag-uusapan, bubutasan ka pa rin. Kabutas nga ang tawag eh. Isipin mo, may nadinig lang po ako, ha? Doon mo mahalata kabutas. Ano, bubutasan. Ang topic, ididemanda raw ang Banateros Brothers. Pero, ang naging content, yung sarili niya. Alang niya, kabutas talaga ang animal. Ha?